Magandang araw po sa inyo mga kamanggagawa, mga kapatid sa Panginoon. Para po sa ating 32nd National Anniversary ng IRM Evangelical Church, napili po natin ang theme na Attempt Great Things for God, Achieve Great Things from God. Ito po ay nakabase sa salita ng Panginoon sa Isaiah chapter 54, verses 1 to 8, at gusto ko pong basahin sa inyo. Sing, O barren one who did not bear, break forth into singing and cry aloud, you who have not been in labor. For the children of the desolate one will be more than the children of her who is married, says the Lord. Enlarge the place of your tent, and let the curtains of your habitations be stretched out. Do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes. For you will spread abroad to the right and to the left, and your offspring will possess the nations, and will people the desolate cities. Fear not, for you will not be ashamed. Do not be confounded, for you will not be disgraced. For you will forget the shame of your youth, and the reproach of your widowhood you will remember no more. For your Maker is your husband, the Lord of hosts is his name. The Holy One of Israel is your Redeemer, the God of all the earth he is called. For the Lord has called you, like a wife deserted and grieved in spirit, like a wife of youth when she is cast off, says your God. For a brief moment I deserted you, but with great compassion I will gather you. In overflowing anger for a moment I hid my face from you, but with everlasting love I will have compassion on you, says the Lord, your Redeemer. Ang mga talata pong ito na aking binasa sa inyo ay pangako ng Panginoon sa bansang Israel. At sapagkat tayo po ay bayan din ng Diyos bilang isang iglesia, nais ko po na ito ay atin ding angkinin para sa ating ministeryo bilang iglesia ng Panginoon Diyos. Ang hamon po sa atin ng Panginoon dito, kung sakali man na ang nagdaang panahon, hindi po tayo naging mabunga, hindi po tayo naging matagumpay, hindi po tayo naging malago. Pero ang inuutos po sa atin ng Panginoon ngayon ay palakihin ang ating tolda, habaan ang ating tulos, at patatagin ang ating patibayan. Sapagkat ito po ay pupunuin ng Diyos ng mga tao. At tayo po, mula sa kahihiyan, nung tayo po ay parang naging byuda na asawa, ngayon ang Panginoon, tayo ay pagpapalain. Sapagkat siya po ang ating husband, siya po ang ating partner. Sa Kanya po manggagaling ang bunga, sa Kanya po manggagaling ang paglago at ang pagunlad at ang paglawak ng gawain ng Panginoon. Ito po ay hamon sa ating lahat, mga manggagawa, mga leaders ng iglesia, at mga kapatiran upang panghawakan ang pangako ng Panginoon. At katulad nga po ng theme, ay tayo po ay magkaroon ng pagnanasa na gumawa ng dakilang bagay para sa Diyos. Hindi lamang po doon sa ating comfort zone, hindi po doon sa ating kinasanayan na ating ginagawa, kundi mag-level up po tayo. At sa ating pag-level up, sa ating pagsisikap na gumawa ng dakilang bagay para sa Diyos, ay umasa naman tayo na ang Diyos ang magpapala sa atin, sa ating pagsunod, sa ating pananampalataya, sa ating kasigasigan, sa ating katapatan, na tayo ay tatanggap ng mga dakilang bagay mula sa Kanya. Dahilan, ang Diyos po natin ang siyang magpapala, para po siyang asawa na siyang magbibigay sa atin ng maraming anak, maraming angkan spiritually, upang lalong mahayag ang Kanyang pangalan. Kaya po natin ito pinili upang magpatuloy po tayo na ihayag, ikalat, at patuloy na ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siyang nagdadala ng biyaya, ng kaligtasan at ng pagpapala sa bawat tao, bawat pamilya, bawat barangay, bawat bayan at syudad, at maging sa ating buong bansa at sa ibang bansa pa ng daigdig. Nawa po ito ang ilagay ng Diyos sa ating mga puso at sama-sama po nating sabihin at nasain, attempt great things for God, achieve
great things from God. Pagpalain po tayo ng Panginoon.